Okay po. So, the power of fasting. So, ito po sabi ni Paul sa 1 Corinthians 9:27, kinat ko lang po dun sa A. Sabi niya dito, "But I discipline my body and bring it into subjection." So, si Apostle Paul na po nagsasabi na kahit siya bilang apostle, paano niya dinidisiplina ang kanyang katawan. Dahil sinasabi Mhm. niya, ito po ay nilalagay niya into subjection. Kumbaga, ipinapailalim niya. Hmm. Dahil ayaw niya na pagkatapos niyang magturo o mangaral, siya naman yung ma-disqualified. Yun po yung sinasabi ng verse na 'to. Kaya tingnan po natin anong sinasabi dito sa fasting. What is fasting? What is fasting po? Sa fasting po, sa definition ng mga dictionary, sinasabi po na ang fasting ito po ay practice ng voluntary abstaining from food, drink, or certain activity of a period time. Ang keyword po dito yung salitang abstain. Ang sinabi pong abstain sa Tagalog, pagpigil, pag-iwas, talagang pag-alis mo doon sa mga nakasanayan mo. Sinasabi po dito maaring sa food, maaring sa inumin, halimbawa sa mga soft drinks or sa mga kinagugustuhan mong inumin. Maari din naman sa certain activities. For example, yung ikaw ay ikaw ay nagso-social media ng sobrang habang oras. Di ba po, 4 to 5 hours daw kaya ng mga tao ngayon na mag-social media. Mag-scroll na Hmm. mag-scroll sa Facebook, sa mga TikTok, sa mga YouTube. Meron din naman yung halimbawa yung activities mo na ikaw ay kwentuhan sa iba't ibang mga tao, pwede mo ding i-fast yun. So, sinasabi dito na ang mga tao nagfa-fast sila sa mga iba't ibang dahilan. Ang pinaka-main po na dahilan is spiritual. Yung mag-gain sila ng talagang mas malalim na connection sa Panginoon. Mayroon din pong religious. Kasi po kahit 'di ba ang komunidad ng mga Muslim, sila po ay nagfa-fast din. Kasi po meron kaming mga katrabaho dito sa South Korea ng mga Indonesia, sila po ay mga Muslim. Pag mayroon po silang mga certain like Ramadan o yung mga iba-ibang season ng fasting nila, nagfa-fast po talaga sila. Day fast, di sila kumakain tapos sa gabi daw sila kumakain. So, meron ding religious na dahilan. Meron din namang sa health. Halimbawa, pag ikaw ay na-ospital, 'di ba po, bago minsan inooperahan ng mga doktor, sinasabi nila na mag-fast ka muna ng 24 hours or meron silang certain na oras na sinasabi na wag ka munang or bawal ka munang kumain. 'Di ba po? Meron din namang nagfa-fast dahil sa personal niyang gustong madisiplina siya. May mga ganun ding dahilan. So whatever purpose you have, anumang purpose ng pagfa-fast mo, ito pong fasting ito ay biblical. So titingnan po natin mamaya ano yung mga example ng fasting. Dito po sa din muna tayo sa spiritual tsaka religious fasting. Sa Bible po o sa Christian na pananampalataya, ang fasting ito po ang way o paraan para hanapin natin ang Diyos. To seek God more deeply. Talagang yung ikaw ay mag-exclude ng I mean mag-desisyon ng oras at talagang para kang umalis sa koneksyon ng mundo para mo hanapin o Hanapin. isik ang Panginoon. Ganon. Ayun po, para hanapin ang Panginoon. So sa Bible, spiritual or religious fasting para po hanapin ang Panginoon. Pangalawa, ito po ay pag express ng humility at repentance. Matatandaan niyo po yung bayang ng Ninive, kung saan po nagpahayag si Jonah. Di ba po, nung Hmm. ipinahayag ni Jonah na gugunawin na yung lugar nila, sila po ay nag-express ng kapakumbabaang loob at pagre-repent. Di ba doon kahit yung mga hayop hindi pinakain, nag nag-sackcloth sila tapos nag-ano ng ashes. Pinapakita po doon na kahit yung hari nagdeklara siya na fasting yung mag-fast yung buong nation at mag-repent sila sa mga kasalanang ginawa nila sa Panginoon. So yun po yung mga dahilan. Strengthen prayer and spiritual focus, meaning kasi sa fasting po dito nangyayari yung yung pag-igting ng pananalangin mo at yung pag-focus mo kasi dito nagkakaroon ng clarity, dito nagkakaroon na yung mind mo yung mga distraction na aalis, nakakapag-focus ka ng matino. Tapos dito din po nakakapag-depend ka lalo sa Diyos
rather than physical needs. Kasi po 'di ba sabi ni Jesus sa Matthew 4:4 at saka sa Lucas 4 po, sinabi niya na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Meaning to say, sa fasting po nung siya ay nag-fast ng 40 days and 40 nights, um, ito ay pagdepende niya sa Diyos na hindi lang nabubuhay ang katawan niya sa pagkain, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ito po yung pag-aaralan natin mamaya sa Matthew 6:16, but when you fast, sabi ni Jesus, at sa Matthew 17:21, kung matandaan niyo po yung mga alagad na hindi nila mapalayas yung demonic influence doon sa bata, sabi ng Panginoon, this kind does not go except by prayer and fasting. So hindi niyo po mapaghihiwalay ang prayer and fasting. Magkasama po talaga sila. Yun. Sumunod, pangalawa po, example po ng mga fasting sa Bible. Kaya ko po sinasabi kanina na biblical talaga ang fasting. During the Old Testament, pinapractice na po ito ng mga Jewish. Kasi po mayroon silang nagigain na physical na bunga, na benefits. Pero hindi lang yon. Dahil po si Moises, siya po ay nag-fast ng 40 days and 40 nights sa Exodus 34 verse 28 nung ibinigay sa kanya ang Ten Commandments. Hindi po siya kumain ng 40 days and 40 nights. Si Elijah, nag-fast din po siya ng 40 days and 40 nights sa First Kings o sa unang mga hari 19:8. Ito po yung context kung saan na-exhaust na siya, sobra siyang na-stress kay Jezebel na asawa ng hari dahil po sa tangkang papatayin siya. So, siya po ay nag-fast ng 40 days and 40 nights. At sa Jesus po, katulad ng kinukot kanina, si Jesus po ay nag-fast siya ng 40 days and 40 nights sa Matthew 4 at saka sa Luke 4. Makikita po yan. Ito pong tatlong ito, si Moises, si Elijah at si Jesus, sila lang po yung na-record sa Bible, Old Testament to New Testament, na nakapag-fast ng 40 days. Sila lang po. At kung matatandaan nyo po sa Matthew 17, sa Mount of Transfiguration, sila din po yung present doon. Yung meeting bago ialay ni Jesus ang kanyang buhay. Sila po ang nag-meeting doon, yung kung saan si Jesus ay na-transfigure, nakita yung kalawalatian niya, present doon si Peter, James, and John. At present po doon si Moises na nagre-represent sa law o sa Old Testament o sa New, I mean sa Old Covenant. At si Elijah po, ang pinipresent niya po doon, ang nirepresenta po ni Elijah doon ay yung mga prophets. At si Jesus naman, ang nire-represent niya doon, yung bagong tipan o yung new covenant na gagawin niya. So, sila po ang nag-fast ng 40 days and 40 nights. Walang nakabit nung record na yon. May nababalitaan po ngayon na nakapag-fast daw ng 50 days. Alam ko sa India ata yon, na babae. Pero hindi ko alam kung totoo yon. Pero nag-testimony lang siya na nakapag-fast siya ng 50 days. Ganun pa man, si Daniel po, siya po ay nag-fast ng 21 days. May fast siya ng 3 days, pero may fast din si Daniel ng 21 days. Ang Daniel fasting po, siya po yung kumakain lang siya ng mga fruits at saka vegetable. Nag-abstain siya sa lahat ng mga pagkain na yung mga meat. So, ng mga baka or ng mga basta mga kinakain noon ng mga meat. Pero si Daniel po ang kinakain niya lang at that time yung tawag dito, nagtutubig siya at saka yung vegetable and fruits. Yun. Pero meron din talaga siyang fasting na wala talagang pagkain. Just water. Yun. So, yan po yung biblical na example ng fasting po. So, hindi natin pwedeng sabihin na yung nung Old Testament lang yon. Kasi po, tumawid yan ng New Testament. Si Jesus mismo nag-fast. At doon po makikita, sa pagbabasa ko ngayon sa aklat ng Acts, sa chapter 13 po, binabasa ko to kagabi, 2 to 5, the early church fasted when seeking God's direction. Ito po yung kaganapan na si So at saka si Barnabas, isusugo po sila sa Antioch para magpahayag ng buting balita. Pero bago sila isinugo, ang mga early church at that time, yung congregation na yon, sila pa ay nag-ayuno, nanalangin,
and they ask God's wisdom at direction ng Diyos para sa church. Kasi may persecution pong nangyayari na during at that time. So, makikita po natin dito Old Testament na mga believers nag-fast, New Testament nag-fast. So, sino tayo na magsasabi na hindi na kailangan ang fasting sa panahon natin ngayon o sa generation natin ngayon? Sa number 3 po, yung mga health benefits ng fasting po, ang ilang mga tao nagfa-fast sila para ma-rest yung digestive system nila, sabi sa science. Yung magkaroon ng reset sa mga internal organs like yung mga intestine, yung kidney, yung liver, yung heart, any parts ng body natin, pinapatotohanan ng science o bina-back up ng medical science na ito po ay nakakapag-improve daw ng metabolism, dito mo na ma-practice yung self-control mo, kaya may mga tinatawag silang intermittent fasting kung saan kakain ka lang ng ganitong oras at pagkatapos ng ganitong oras hindi ka nakakain. So, meron namang water fasting, yung inom ka lang talaga ng tubig without eating solid food. So dito po makikita natin na ito po ay kumbaga merong medical guidance pa rin. Kasi may mga nagfa-fast na kailangan mo pang tanungin yung mga doctors kung applicable ba sa'yo. Kasi for example, yung mga high blood o yung mga nagme-maintenance, yung mga taong mayroong mga medical condition, kailangan nilang tanungin yung doktor nila kung kaya ko bang mag-fast ng ganitong length ng season o ng panahon. Kailangan mo munang isanggunis siya. Kasi may mga nagfa-fast na nangyayari lalo pang nade-drain yung katawan nila dahil sila ay nag-fast, lalo kapag may mga medical condition po sila. So yan po yung number 3. Pang-apat po, yung mga types ng fasting, meron pong kumpletong pagpa-fast, talagang walang pagkain talaga, tubig lamang. Pangalawa po, may partial na fasting po, yung limited foods like yung nangyari kay Daniel na kumain lang siya ng mga prutas at ng mga vegetable. Ganun po. Meron namang corporate fast, meaning to say yung fasting together ng isang grupo o ng organization or ng church. Katulad po ngayon sa Pilipinas po, ito po yung season na nagfa-fast ang CCF. Meron silang 21-day fast. Sa Victory po, meron din silang fasting. At sa VCA, yung church na pinagpapastoran ni Pastor Ezekiel, kapatid ni Ate Arlene, meron po silang itinalaga na 21-day fast. Actually, nagsisimula yun kapag pagpasok ng taon. At sa US po, meron din mga churches na nagko-call ng fasting as a group. Kasi po meron silang minimithi na tawag dito, minimithi na maaring clarity ng vision ng Panginoon sa taon or maaring pang-personal lang na commitment nila, individual na commitment nila para sa disiplina ng kanilang katawan o madisiplina ng Diyos ang kanilang pangangatawan. So ito po, alam kong hindi pa pina-practice 'to ng church sa atin, pero sa The Lord Times hindi pa pina-practice 'to, pero kung nais po natin makarating sa isa pang antas ng growing sa buhay Kristiyano, magsimula po tayo ng group or church fasting. Kasi po, alam ko, disclaimer, kasi mahilig tayong kumain, mahilig tayong, 'pag may fellowship talagang may pagkain 'yan. Pero, dito po kasi itinuturo sa atin na kung yung mga manampalataya nga sa Acts ay nagfa-fast, hindi natin puwedeng sabihin na dahil sa tayo ay nasa New Covenant at nasa grace na, hindi tayo makakapag-fast. Kasi dito po, kahit ang malalaking churches diyan sa Pinas, pina-practice nila 'to as a group or as a church. Kaya for example, maaring ang One Heart na mga leaders mag-designate sila ng time or ng panahon or ng araw na mag-fast, 'di ba po? Kasi paano natin maiimpluwensyahan ang buong church kung sa atin pa lang hindi tayo nagfa-fast. So, before po alam ni Ate Agnes 'to, itong ko po sa inyo, ito po ay nagagawa ko na before. At, bago nung pandemic lang ako nahinto, pero ngayon lang ako ulit bumabalik sa ganitong,
sa ganitong practice bilang Kristiyano. So, personal fasting or individual commitment, maaring Lord, magfa-fast ako sunrise to sunset, day fast. Maaring magfa-fast ako Lord in 3 days, in the next 72 hours, in the next 24 hours, in the next 48 hours. Maari ka lang mag-commit ng ilang oras o ng panahon. Again, sinasabi po ni Pablo, you need to put your body in discipline, yung pagdisiplina po ng katawan. Kaya nga lang, um, kailangan natin magkaroon ng biblical foundation ng fasting. Kasi yung hindi ba natin 'tong gawin, katulad nung paalala sa atin dati nila Ate Agnes at nila Ate Arlene, na baka iba yung motives mo kaya ka nagfa-fast o baka iba yung motibo mo kaya ka nagfa-fast. So meron po tayong biblical na pundasyon ng fasting. Ito po yung sinasabi ko kaninang pag-aaralan natin. Sa Matthew 6:16-18, pwede nyo pong buksan yung mga Biblia nyo. 3 verse lang po to, para mabasa natin. Ate Beth, mayroon ka bang Bible ngayon sa nakatabi? Sa cellphone ko. Sa Cellphone, okay cellphone lang ko po. po. Pabasa nga po sa Tagalog ng Matthew 6:16-18. Pahanap po. Teka. Matthew 6:16-18. Ito po yung panahon kung sa bago basahin natin ay natin Beck, ito po yung panahon na si Jesus ay nagturo paano manalangin at paano mag-fast. After niyang ituro doon sa Matthew 6 verse 5 to 13, Matthew 6, ano kuya? Matthew 6, 16 to 18 16? Ayan. Bago niya Okay, po sige. ituro yung fasting sa Matthew 6:16 to 18, itinuro niya po muna yung prayer sa Matthew 5 hanggang 14. Na ganito kayo manalangin, tinuro niya po doon yung ipinreach siya sa atin noong nakaraan yung Our Father in Heaven. Di ba po yung nagkaroon ng series ng ganun ang The Lord Trains. Tapos, after po nun, sinundan po doon nung pagkatapos na magpatawad, pinakilala po doon ni Jesus o inintroduce po doon ni Jesus yung fasting. So basahin po ngayon ni Ate Beck sa Matthew 6:16, ano daw ang fasting based on the biblical foundation. Sige po. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magkunwaring malungkot, katulad ng mga pakitang tao. Teka lang. Baguhin ko lang yung version. Verse RTP. Yan. Kapag kayo'y nag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagkunwari. Hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nag-aayuno ka, maghilamos ka, lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Ang inyong ama na hindi nakakakita, ang tanging makakaalam nito. Siya na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Amen. So salamat Ate Beck. Ate Beck, sa church niyo po ba pinapractice niyo na tong fasting or hindi Opo, pa? opo. O Opo, pinapractice niyo na? pinapractice po namin. Opo, Okay. opo. Usually Pag kailan po, po yung mga season ng lalo, fasting niyo? kunwari po, Sunday service po kami, may Sunday service po Mm, kami. Meron po morning prayer yung mga team praise and worship. Hindi po sila kakain ng almusal. almusal. Magpe-prayer po sila noon. Sabay, ano na po, yung direction na po yun ng 9 o'clock na praise and worship. After po Mm. ng service, ng lunch, doon na lang po sila kakain. Ayan, nag-i-skip sila ng isang meal, gano'n. Apo, yung morning po, magpe-pray po sila. Tapos, diretso na po yung sa panambahan ng praise and worship po. Ng Okay. mga ganito. Okay, salamat po Ate Beck. So balik po tayo dun sa Okay. binasa ni Ate Beck, Biblical Foundation of Fasting po sa Matthew 6. Dito po sabi ng Panginoon, sa verse 16 po, sabi niya, "And when you fast, don't make it obvious." Sabi ng Panginoon, as the hypocrites do. Kasi po yung mga mapagkunwari, gusto nilang ipamalita na sila ay nagfa-fast. For they try to look miserable and disbehave so people would admire them for their fasting. Ang sabi ng Panginoon, I tell you the truth.
This is the only reward they will ever get. Kasi yun po yung mga hypocrites or hipokrito, mas pinahalagan nila yung sinasabi o yung sasabihin ng tao kaysa sasabihin ng Diyos. Pero pansinin po natin yung sinasabi dito sa una, and when you fast. Kahit nung tinuro ng Panginoon ang prayer, sabi niya, and when you pray. Pag sinabi pong when, ito po ay tumutukoy sa panahon or sa time. Hindi po tumutukoy ito sa lugar. When, ito po ay tumutukoy sa panahon or time. Meaning, talagang ine-expect ng Panginoon ng kanyang mga alagad ay nagpipray at nagpa-fast. Kaya katulad ng sinabi dito, when you pray, at sa verse 16, when you fast. Nung panahon po ng Panginoon, may nagtanong sa kanya na sabi sa kanya, bakit yung mga alagad ni John nag-aayuno at nananalangin? Pero yung mga alagad mo, mga matatakaw at mga umiinom, bakit hindi mo sila tinuturuan na mag-fast? Pero ang sagot ng Panginoon, dahil narito pa ako. Dahil kasama pa nila ang bride, hindi nila kinakailangan mag-fast. Pero after kong, sabi niya ng Panginoon, ang Panginoon nung siya ay umakyat na, doon na nagsimulang mag-fast yung kanyang mga alagad. So dito po bilang mga alagad ng Panginoong Hesus, inaasahan ang bawat isa sa atin na tayo ay nagkakaroon ng fasting o nagkakaroon tayo ng decision na Lord, magfa-fast ako ng 24 hours or magfa-fast ako ng 72 hours. Ano man yung napagdesisyonan mo, gawin mo to ng private na tinatalaga mo sa Panginoon. Hindi kayong parang nagiging yung hipokrito na parang landakan mo na ikaw ay nagfa-fast. Kaya nga nung hindi ko pa 'to nauunawaan itong verse na 'to, natapat kasi yung fasting ko at before pandemic nung nagme-meeting kami nila Ate Agnes, natapat kasi nun na may meeting kami sa church nung mga full-time. Tapos naka-fast ako noon, hindi ko alam paano ipapaliwanag sa kanila. Nag-order ng pagkain. Ate Agnes, natatandaan mo yon? Nag-order ng pagkain, hindi ko alam kung paano ko siya sasabihin na nagfa-fast ako kasi parang sinasabi ng Bible na hindi mo daw puwedeng sabihin ganyan-ganyan. Pero sa totoo, kapag tinatanong ka, okey lang naman ding sabihin. Pero kung ikaw yung nag-i-initiate na pinapakalandakan mo sa madla na ikaw ay nagfa-fast, ano na po yun, yun na yung parang medyo may mali doon. Pero dito, sinasabi ng Panginoon, when you fast. Bago ituro ng Panginoon yung fasting or kung paano mag-fast, itinuro niya muna ano yung mga hindi ginagawa sa fasting. 'Di ba? Katulad po dun sa prayer, huwag kang maging pakitang tao, magsara ka ng pinto mo, yung Diyos yung Ama mo na nakakakita sa langit ng sikreto, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Sinasabi niya doon sa prayer na itinuro niya. Dito din po ang Panginoon nung siya ay nagturo sa fasting, sinabi niya muna yung mga dapat hindi ginagawa sa fasting. Gets? Na hindi po natin siya kailangang ipakalandakan. Pero kung may nagtanong, okay lang din naman sabihin kasi sumasagot ka din naman doon ng ng totoo na ikaw ay talaga nasa season of fasting. Gano'n. Lalo na kung para ikaw lang dun sa group ang nagfa-fast o nagpa-practice ng fasting. So again, when you fast, don't make it obvious. Sa sumunod po sa verse 17, sabi po ng Panginoon dito, but when you fast, comb your hair and wash your face. Ang simple po ng instruction ng Panginoon. Kapag ikaw ay nagfa-fast, nandito na naman yung salitang when you fast. Ibig sabihin, ang mga manampalataya ay talagang inaasahan na meron talaga silang fasting season. When you fast, tumutukoy po yan sa panahon. When you fast, comb your hair and wash your face. Ibig sabihin, magsuklay ka at maghilamos ka ng mukha mo. Huwag mong ipakita sa mga tao na talagang nagfa-fast ka dahil lang sa aura ng pagmumukha mo o yung doon sa parang setup ng mukha mo. 'Di ba po? So dito tinuturo na ng Panginoon, ano yung hindi ginagawa kapag fasting?
at ano yung ginagawa kapag fasting. Kasi normal din, ikaw din ay lalabas, gagawin mo yung mga normal mong ginagawa sa buhay, pero sa oras kasi ng fasting, meron kang itinatalaga na mahabang panahon na ikaw ay nagpe-pray, ikaw ay nagwo-worship sa Panginoon, at ikaw ay, nagbabasa ng Kanyang salita. For example, ano yung goal mo sa fasting mo? For example, ako before, 'pag naggo-goal ako, babasahin ko isang book ng New Testament or magbabasa ako ng book ng kalahati, 'di ba? Gano'n po, kumbaga meron tayong itinatalaga na gagawin do'n sa during ng fasting natin. Pero hindi siya yung parang ritual na gagawin mo para mo ma-move ang Panginoon. Dahil walang makakapag-move sa Panginoon. Siya ay nag-move na, siya ay gumalaw na. At kapag nagfa-fasting tayo, actually tayo lang ang pinapadisiplina natin ang ating katawan, pero hindi 'to nangangailangan na parang ginagawa mo 'to para mo mapagalaw ang Panginoon. No. So, dito po sa verse 17 sinasabi lang dito na, when you fast, sa panahon o sa season ng fasting mo, maging normal ka na tao. Maglinis ka ng katawan mo, magsuklay ka. Yun. Kaya dito po sa last verse po natin, sa verse 18, sinasabi po ng Panginoon, then no one will know this. Gagawin mo na magsusuklay ka at maghilamos ka ng mukha mo para walang makaalam na nasa season ka ng fasting. That you are fasting, sabi ng Panginoon dito. Except, ang makaalam lang nun, ang Diyos na nasa langit. Except your Father who knows what you do in private. So dito makikita po natin na talagang ito ay pribado. Kung halimbawa individual ka na nagpa-fasting, ito ay pribado mong ginagawa. Pero for example, kapag corporate fasting po o church fasting, katulad ng ginagawa ng CCF, ng VCA, ng Victory Churches, kapag pumupunta sila dun sa church, actually, minsan parang nag-worship lang sila, tapos yung mga ibang tao doon, yung karamihan ng congregation, nagpi-pray lang sila nang walang distraction. Ganon. So actually, sila doon bilang group ng mga manampalataya, katulad sa GIL, sa CCF at yung malalaking ibang churches sa Pinas, actually during ngayon ng January, um, silang nagkakaalaman as a group na nagfa-fasting sila. Pero kapag lumalabas na sila, minamake sure nila yung practice o yung disiplina na hindi nila pinapakalandakan yung ginagawa nilang fasting. Meron silang call na mag-fast. Pero hindi ibig sabihin nun na, tawag dito, na parang yung ginagawa mo sa pribado ay ipagsasabi mo sa labas. Na nagigets niyo po ba yung point ng gusto kong iparating? Yun po. So, nanalig ako na si Lord ang magtuturo sa atin at magpapaunawa sa atin nito. Opo. Kaya sinasabi ng Panginoon, and your Father who sees in everything will reward you. So, ang Diyos lang talaga na nakakakita sa atin ang magre-reward sa atin. May reward ang fasting. Pero, kapag ikaw ay nagfa-fast, paalala lang po, hindi ka doon after sa reward. Maaring ang reward is yung spiritual discipline, maaring may physical condition ka na gusto mong magkaroon ng reward sa part ng health mo. Ano mang klase ng reward na maari mong matanggap sa Diyos, hindi ka after doon sa reward, kundi after ka doon sa layunin na gusto mong makilala ang Panginoon, at yung reward, automatic na lang yon na marireceive mo. So, diyan po natin tatapusin yung pag-aaral na to na a call to worship. Again, hindi pa 'to pina-practice ng The Lord Trains Ministry. Pero hindi ko pino-point out 'to para i-condemn ang church, kundi ini-encourage ko ang bawat isa sa inyo na kung meron kayong, tawag dito, meron kayong nais na pangyarihin sa ministry at gusto niyong ma-level up pa. Again, katulad nung disclaimer ko kanina, hindi ibig sabihin nun na naka-focus kayo sa fruits or sa benefits, kundi yung pagiging iisa ng puso na magtalaga ng panahon na mag-fast sa Panginoon, mag-fast ng pagkain, mag-abstain sa lahat ng impluwensya ng mundo, at mag-prayer and fasting
as a group or as a church. Kasi paano 'to maituturo sa buong miyembro ng church kung mismo ang mga leaders hindi nagfa-fast? Kasi po sa pagbabasa ko ng Book of Acts, sila nga na mga apostles na at ng mga disciples na pina-practice ang fasting. Sino tayo para hindi mag-practice ng fasting? So, Old Testament, pina-practice po nila ang fasting, and New Testament, sila din po ay nagpa-practice ng fasting. So, bago po tayo mag-close, Ate Agnes, maaari po ba kayo magdagdag sa mga binabahagi ko po ngayon patungkol sa fasting? Nandiyan ka pa ba? Arts. Ayan, narinig ko po, Nandito narinig ko naman. po. Sige, Ate Agnes, Hmm, baka may masasabi kayong patungkol sa fasting? okey. Ayun, katulad naman ng shinare mo, yun talaga itinuturo ni Lord yung halaga ng pagfa-fasting, Mhm, yung siguro i-share ko na lang din yung naging personal na experience ko mhm, sa fasting yung conviction din ni Lord nun sa akin na mag-fasting, na-experience ko yun katulad nung pundasyon na gusto mong i-seek siya mm, at yung moment na ano ako, sa food ako nag-fast, eh. mm, Ah, ano, yung moment na yun katulad nung yung experience na yung pinapalitan ko ng prayer yung time na hindi ako nag-a-abstain ako sa food, oo, tapos ko si Lord. Gusto ko lang siyang lalong makilala, mm, yung gano'ng damdamin sa Panginoon. Tapos ano, yun yung natuturo ni Lord na katulad din ng experience na yung focus mo, yung mind mo mhm, na talagang natutuon mo sa Panginoon at ano, yun nga yung pagtuturo ng Panginoon, importante rin talaga na hindi 'to umudin basta yun nga, hindi mo basta ginagawa kasi nga yung health mo rin. Pero ang pinakamahalaga dito ano, yung hindi mo 'to gagawin dahil, sinasabi o ginagawa ng iba. mm, Importante na yung conviction talaga ng Holy Spirit sa atin, yung yun din yung katulad ng, pagsunod natin sa Panginoon. Katulad din naman ng sinasabi ni RB na ano, hindi tayo din ma-condemn. Pero yung 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 epekto na 'to na yung pagse-search mo talaga sa Panginoon kasi kahit sa ano mo, ang ang ano dito yung galing talaga diyan yung ano ng self-control mo. Kung 'di ba tayo gusto nating mamuhay sa spirit, yung mm, hindi natin mapagbigyan ng laman. mm, Mm. Yung desire natin na kasi 'di ba kahit 'di ba yung sinasabi 'di ba no ni Jesus kaila kaila Apostol Pedro na ano, na willing ang spirit natin, pero mahina ang mm, flesh. yes, So, may mga sitwasyon tayo na ayaw naman ng espiritu natin pero napapagbigyan ng flesh. oo, So, yun yung ano, doon ko na-experience yung ano, yung power talaga ng Diyos na yung self-control. Kasi yun ang binigay espiritu ng bunga ng espiritu yung pagpipigil sa sarili. amen, Pero yun yung nagdedesisyon ka para sa Diyos na ano, pagkaitan mo ang sarili mo para sa Panginoon. Kasi yung reason mo si Lord, eh. Yung amen. pinagkakait kasi yun 'di ba ang abstaining pinagkakaitan mo sarili mo. Nagpipigil, Pinagkakaitan mo dini-deny, oo, 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 yun dine mo sarili mo para sa Panginoon. Kaya sobra